hindi ko makuha, no? Pero mamaya habang ako'y nagpalakad-lakad yan, tapos wala ko dito, sundan mo ako, tumayo ka dyan. Yan. Okay, umpisa na natin. Okay? Kaya, tutukan na natin. Anong oras? Ang oras sa buong Kapuluan. Alam mo na, 50. No? So, uwihan na. Okay, San Barbosa! Nanamay pa. Pidos. Ako nandito, just in case of emergency. Si Sir, pamilyar niya ako. Pamilyar sa akin daw. Pamilyar daw ako kay Sir. Si Sir, pamilyar din sa akin. Pero sa mga hindi pamilyar sa akin, hindi kayo pamilyar sa akin. Kung ex-abroad ka, marami nang pinagalingan na pidos. No, hindi mo narinig dati yung mga, hindi mo marinig, wala kang narinig doon sa mga sasabihin mo ngayon dito kasi wala naman talaga ako doon. No? Pero ngayon, may marinig ka sa akin kasi nandito ka ngayon. Tama? Napakalaga. Kaya dapat concentrate. No? Walang 10 years? Yung 10 years sila sa bansa? 10 years? Okay. 10 years. Sila lang. Okay. Sir, thank you ha. So, kamusta naman? Nung pag-alis mo dati sa labas ng bansa, Sir, nung sa labas dati ng bansa, may natalungan ka ba? May problema doon. Mga OFWs din. Meron ka bang naging karanasan doon na nagkaroon ng problema sila, tapos tinulungan mo? Wala. Ngayon, Sir, pwede mo nang gawin na pagtulong. Dito, lagi kong sinasabi, kung ikaw ay ex-abroad, ilang taong sa labas ng bansa, maraming may problema dati doon, hindi mo naman nagawang pagtulong kahit wala kang itulong pinansyal, no? Pagkain sa ngayon. Wala kang itulong pinansyal, pagkain. Pagbalik mo doon, ganun pa rin ang nangyari. Wala kang kapira-pira pagkain. May nakita ka, may problema doon. Ang gagawin mo, ibigay mo lang ang number na dapat nilang tawagan dito sa Pilipinas. Pag tumawag, natulungan at niligtas ang buhay sa kapamakan, simple lang ginawa niya. Buhay ng kapwa natin Pilipino ang nailigtas ninyo sa kapamakan. Ayos ba? Kaya dito ka pa lang sa Pilipinas, pag alis mo, may problema, pati pamilya mo, no? Tulungan din natin. Ikaw aalis, ibigay mo rin ang number na ibibigay ko sa inyo mamaya. Ibigay nyo rin ang number sa kanila, no? Tapos, number lang yan. Pag may problema man, kung kayo ay mga beneficiary doon, ng mga ano na yun, ng public service namin, sila beneficiary din. Kung kayo libre at lifetime sa lahat ng servisyo, sila libre at lifetime din. Ayos ba? Kaya ako nandito just in case of emergency. Kayo ay alis, magtatrabaho, sana po 100% uuwi ka ng Pilipinas na tagumpay at masaya kasama ang inyong pamilya. Ayos ba? Kung uuwi ka ng tagumpay, tapos may dala kang pera sa pamilya, no? Di ba? Anong maganda? Yung tagumpay o nagtagumpay na walang dalang pera sa pamilya o yung nagtagumpay na may problema dito. Wala mo lang may ibigay sa pamilya. Dapat may madala ka sa pamilya mo. Okay? Ngayon, ako lang dito. Mr. Sam, ano bang pag-usapan natin ngayon? Lahat ba ay sure na makaalis na? Taas yung mga kamay kung sure na. Sure na makaalis. Maraming salamat po. Kamusta naman ng excitement ninyo? Nasa 100% ba? Kasi yung iba, no, after ko mag-talk, lahat ng excitement ay nauubos. Ubos na. Bakit sa mga narinig sa akin? Bakit? Lagi kong sinasabi, dapat ang isang OFW, bago umalis, o bago mag-apply, alamin kung anong batas mayroon. No? Saan ka nag-depend? O anong batas mayroon ang pagiging buhay isang OFW. So pag-apply mo, dapat alam. Diba? Kasi maraming nag-apply, akala, after mag-apply, pinapilos, akala, sure na. Pero, nung after mag-pilos, doon niya nalaman na hindi pa pala, siguradong siya ay makaalis na. Marami pa lang mga nangyayari sa kanya na hindi niya alam after mag-pilos. Nalaman niya lang nung sinabi ko dito sa pilos. Bakit ang message siya? Di ba yung isang OFW ba, bago mag-pilos, dapat siya ay pagsayin ng kontrata? Di ba? Sabi ni pa, sa ng kontrata, bakit kami wala pa? Kaya, kung ang excitement mo is 100%, bawas na ng 20%, ang natira is 80%. Sabi ng iba, nakapagsayin ka naman ng kontrata. Dapat! Nakapagsayin ka naman ng kontrata! Pero kaya lang, sabi ng iba, ano ba ito? Hindi ba nakapagsayin ng kontrata? Baka in-advance ka lang ng pidos kasi kadalasan yung agencies dito sa Manila, nagpapidos sa amin ay maawain sa mga OFWs. Kaya hindi nagawa,
para hindi na mahirapan, malalayo pa kayong probinsya, in advance pidos, para hindi na kayo gagastos ng gagastos pa. Di ba? Tapos pagbalik, di ba? Sir, salamat sa mga kalakpak mo, lakasan mo. Okay. Okay, yan. Kaya advance pidos, para hindi na gumastos pabalik-balik. Then after mag-pidos, saka mag-sign ng kontrata. Then ilang araw na lang ay flight na. Di ba? Kaya dapat, gano'n naman talaga. So, ginagawa ng agency. So, ngayon, ang iba, dapat mo lang nag-apply ka ng visa 60 to 90 days prior, dapat wala ka na sa Pilipinas. Sir, anong 60 to 90 days prior? 2 buwan hanggang 3 buwan, dapat na i-deploy ka na. Bakit? Kailangan may deploy? Kasi hindi pa niya nakapagbayad ng placement fee. Kung nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000. Magkano ang placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Tama? Sabi ng iba, bakit? Sa atin, sobrang laki. So, problema po yan. Pero dapat, based on 1 month salary. Kaya kung magbawas ako ng 20% lagi sa mga nangyari sa'yo, baka mauubusan ka ng excitement. Kaya after kung magbilos, baka makapag-isip ka, tuloy pa ba ako? Ano? Kaya dapat, based on 1 month salary. At dapat, pag nagbayad ka sa ang lugar, wala kahit sa saang lugar, halimbawa sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit mo talaga lugar, dapat sa loob ng agency. Tama? Sabi ni iba minsan, tahimik lang. Patingin sa akin, bakit kami sa loob ng bahay? No? Problema yan. At dapat mayroon pa kulang resibo. No? Resibo. Kaya dapat magiging aware ka. At dapat, pagdating sa labas ng bansa, kung anong pinirman mo sa kontrata, lahat ay nasusunod. No? Ang tanong, mag-exam road, lahat ba ay nasusunod? Hindi. Hindi lahat ay nasusunod. Dami na. Kaya dapat, magiging aware kayo. Problema yan. Maraming OFW nagpo-problema ganyan, katulad niyan. Pagdating sa labas ng bansa, hindi na alam kung dapat gawin. Anong gagawin mo? Ito lang tinuturo namin. Bago ka makarating kung saan-saan, no? Huwag ninyong kalimutan ang inyong agency. Huwag kalimutan ang inyong agency kasi kung hindi dahil sa agency ninyo, o kung hindi dahil sa agency, walang OFW nakakarating sa labas ng bansa. Tama? May kakilala ka. Pero kailan mo lang nakilala? Kung narinig mo lang siya na tumutulong. Wala din yun. Ang unang gawin ninyo, i-inform magaling yung agency. Problema sa labas ng bansa, agency. Dapat lagi. Problema sa Pilipinas, hinayar ka dyan, tapos kinuhaan ka pa ng malaking halaga. Walang kalama-lamang agency. Agency pa rin ang i-inform. Huwag kalimutan, bakit? Kawawa naman ang agency. Pag sumabit, bakit? Ang pangalan ng agency ang nakataya doon. Pero hindi niyo alam, hindi pala alam ng agency, ginamit ang pangalan nila. Ikawawa yung agency. Bakit? Kung sila ay maaaring lumabag sa batas na tinawag Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment, dahil makulong sila habang buhay, non-billable offense. That is a non-billable offense. Lifetime imprisonment. So, pag ganun batas na labag nila, sabi ng agency, kaya dapat malaman nila. Para anytime, ano man ang mangyari, nandoon sila nakatutok sa inyo, mapangalagaan kayo, hanggang pagdating sa labas ng may problema, nakakonsentrate sila sa inyo. At ano mang mangyari, nandyan pa rin sila, anytime para sa inyo. Ayos ba? Kaya lang maano, Mr. Sam, minsan naghihirap, kontakin, kasi busy rin po ang agency, busy rin po kami. Pamilya namin, gusto namin tawagan, kasi malalayong probinsya, ay kami lang inasahan, gagastos pa sila ng libo-libo bago makarating ng Manila. Di ba? Kayo lang inaasahan. Ano dapat namin gawin? May number kami na ibibigay sa inyo. Ang number namin, 0948-0939-970, 0948-0939-970. Yan. Ibibigay namin sa inyo. Walang ibang kakausap sa inyo. Pag tinawagan ninyo yan, architects. Walang iba kayo makakausap. Kung hindi, sino? Ako. Ako po yan. Ako ang makakausap ninyo. Mr. Sam, ang bilis mo naman magsalita. No? Ibibigay ko sa inyo para hindi kayo mahirapan. Gusto niyo ba? Para karagdagan sa protection just in case of emergency. Nasa halip na sa abogado ka, magrereklamo, tatawag, tapos hindi mo lang later on, pinara pa lang agad sa'yo. Iba po, dito sa aming Pepidos, libre at lifetime ang servisyo. Ayos ba? Ayos. Gusto niyo bang mabil? Lahat ng mga services na yan at mga benefits, hindi lang kayo, pati pamilya niyo. Ibibigay ko sa inyo, madala niyo mamaya. Okay? Ngayon, taas ang mga kamay.
sa gusto, maabil yung mga benefits niya, taas yung mga kamay. Mapa-ex abroad first timers. Walang lokohan dito, walang biruan. Totoong mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ngayon, mapanood nyo rin yan sa YouTube channel sa Kaagapay ECTV. No? Yung mga kwento ko, hindi man ikwento ko lahat dito, lahat mayroon doon sa YouTube channel Kaagapay ECTV. I-search ninyo sa YouTube channel. Pag na-search ninyo, makita nyo, nakasombrero kulay itim, salamin kulay itim, no? Yan, parang cowboy, walang iba. Yung Kaagapay, tapos space, ACTV, walang iba kundi ako po yun. Hinayar ako dito, bakit? Hindi ako bago sa servisyo na to. Since year 2000, doon kami nagsimula nung matulungan namin si Sara Balabagan. May ligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Maraming gumagaya sa amin, pero pag tinatawagan mo sa mga number na ibinibigay nila sa inyo, ang sasabihin lang doon sa number na ibinigay sa inyo, the number you dial is either or out of the village area. Please try your call later. Nadali ka na. Now, ako, nandoon, nandito ang number. Ayos ba? Yes. Mabilis kung magsalita. Pero ipadala ko sa inyo, lahat ng numero nandito. Pero di busy siya sa vlog. Hindi. Try mo, tawagan na yun. At try mong buksan ang channel. Walang iba kundi akin yan. Kaya pag na-search ninyo sa YouTube, no? Yung Kaagapay ECTV, nakita nyo, ang gagawin nyo, wala kayong ibang gagawin kundi i-subscribe.